Balikan po natin ang number 1 sa balota, ang ating magiging Vice Alcalde, Vice Mayor G. Atienza. Magandang gabi, distrito ko na mahal ko ang aking bahay, ang aking pamilya. Kamusta po kayong lahat? Mahal na mahal ko po kayo. Alam nyo, naniniwala ako sa tadhana. Naniniwala rin ako na pag ibigay natin ang buhay natin sa Panginoon, siya ang gagawa ng paraan para tayo ay handa sa pagpunta natin sa ating misyon sa buhay. Kayo ang aking pamilya, kapitbahay. Pero sa mga hindi nakakakilala sa akin, ako po si Chi Atienza, ang bunsong anak ng dating puting Mayor Lito Atienza, direktora ng Kababaihan ng Maynila. At alam ko, tadhana ako ngayong gabi na tumayo sa inyong harapan para maging Vice Alcalde ni Yorme Isko Moreno Dumagoso! Pero, sa totoo lang, nung bata ako, ang pangarap ko ay maging isang misyonaryo. Kaya ginamit ko ang pagiging bunsong anak ng Vice Alcalde para gamitin ang aking boses na marinig ang mga kabataan dito sa Maynila, sa MYRC at sa RAP. At nung ang aking ama ay naging alkalde ng Maynila, ako po ay nakapagtapos ng Political Science major in Governance. Ngunit imbis na pumasok sa mundo ng politika, ako po ay tumulong diretso sa tao. Pumunta pa nga ako sa Bilibid para mag-medical mission doon at sumali sa iba't ibang mga church organizations. Dahil para sa akin, naniniwala ako na meron akong mission dito sa mundo. At nung aking ama ay naging buhay party list representative, marami siyang ipinamigay na mga food packs, daang-daang libong perasong food packs, mga milyong-milyong halaga ng vitamina, maintenance at kung ano-ano pa na ibinigay sa inyo. Galing po yun sa akin. Ngunit kahit kailan, hindi niyo po nakita ang aking mukha. Dahil masaya na po ako na pag ako tumingin sa itaas, alam ko na nagawa ko ang mission ko dito sa mundo at masaya ang Panginoon sa akin. Ngunit, nung ako po ay naging isang broadcast journalist kagaya ng aking kapatid na si Kuya Kim, kilala niyo yun, di po ba? Ginawa niyong konsehal yan dito dati ng 3 termino, tama po ba? Eh tayo-tayo lang naman. Komportable ako sa iyo dahil bahay ko kayo. Sinong mas pogi? Si Kuya Kim o si Ali? Parang wala ako narinig ni isang tao nagsabing, Kuya Kim, yari tayo mamayang gabi. Pero, no ako nga po ay naging isang broadcast journalist, nainikot ko ang ating bansa para kunin ang kwento ng ating mga kababayan na napag-iwanan sa laylayan ng lipunan for 7 years. Doon ko po nakita, narinig ang mga sektor ng lipunan na para sa akin umiiyak dahil hindi sila napakikinggan ng gobyerno. At sa aking paglalakbay, meron akong isang nakilala. Ang pangalan niya ay Nanay Emelita. Si Nanay Emelita ay isang senior citizen. Sabi niya, malapit na raw siyang mamaalam sa mundo dahil meron siyang isang malubhang sakit. Pinadala po ako doon ng aking programa para kunin ang kanyang kwento at para marinig siya ng gobyerno. At sinabi niya sa akin, buong buhay daw niya, walang nagpakita ng kabutihan sa kanya. At dahil doon, ako daw po ang kanyang anghel. Natakot ako dahil inisip ko, may multo sa likuran ko. Ang sabi niya, ako raw ang anghel ng buhay niya. Ang kwento niya sa akin, siya daw ay nabuhay na tila parang isang daga. Natulog sa isang maliit na lalagyan na puro mga daga at basura lamang ang nasa likuran niya habang siya ay natutulog. At nalaman ko,
Nung ako'y nagdesisyon na tumakbo bilang Vice Alcalde ni Yorme, na maalam na si Nanay Emelita. Ang akala niya, ako ang kanyang naging anghel. Ngunit ang hindi niya alam, siya ang nagbukas ng puso ko para tumayo dito sa inyong harapan para ipaglaban na wala ng Nanay Emelita na dadaan dito sa ating lungsod. Dahil para sa akin, kung gumagana ang gobyerno, ang aming mga lolo at lola, dapat siksik liglig ang gamot, vitamina, bakuna, maintenance, at pag kayo ay pumunta sa mga ospital, dapat kayo ay inaalagaan at dapat humahaba ang inyong mga buhay. Alam mo Kaya makakaasa kayo na balang araw, kasama ni Yorme Isko Moreno Dumagoso at ang aming Congressman Amado Bagatsing at ang mga konsehal under Yorme's Choice, makakasiguro kayo na siksik liglig ang gamot, vitamina, maintenance, at lahat na mga pangangailangan ng ating mga lolo at lola para dito sa Maynila humaba ang kanilang buhay. At alam nyo, sa totoo lang, marami sa nagbukas sa aking puso. Nakita ko nung ako mismo umikot dito sa 5 distrito. Marami akong nakitang mga... Pinaiiyak nyo ako, tigilan nyo. Tumatayo rin ako sa inyong harapan dahil dito sa 5 distrito, meron akong mga nakilala na mga magulang, lalo't lalo na mga solo parents. Nakarag-karag ang kanyang anak sa isang wheelchair dahil na-diagnose ang kanyang anak na merong malubhang sakit. At dahil hindi niya kayang bayaran ang pagpapagamot ng kanyang anak, humihingi na lamang siya ng konting limos. Para sa mga magulang, lalo't lalo na sa mga solo parents na ngayon, natatakot at nagdadasal araw-araw ng inyong mga anak ay aalagaan ng gobyerno. Makakaasa kayo na sa susunod na administrasyon, kasama niyo na kaming ipaglaban kayo. Ako rin ay tumatayo sa aking mga kapatid na mga Muslim. Alam niyong lahat ako lumaki dyan sa Amatista Street at malapit po sa amin, puro mga Muslim na. Kaya kung may Muslim man dito nakikinig ngayon, gusto ko alam niyo na ako ay inyong kapatid at ipaglalaban ko ang inyong boses balang araw dahil alam ko kayo ang pinakamasarap na maging kaibigan, kapatid na ipaglalaban ako hanggang sa dulo ng mundo. Tumatayo rin ako para sa ating mga kababayan na may kapansanan. Mahirap mabuhay ng may kapansanan. Kaya dapat sensitibo ang gobyerno sa pangangailangan nyo. Makakaasa kayo sa administrasyon namin ni Yorme balang araw, maririnig na namin ang inyong hinaing at hindi na rin kayo mag-iisa. Panghuli, ako po ay tumatayo dito para sa mga LGBTQ+ community. Narinig ko, bata pa lang kayo, marami na kayong diskriminasyon na pinagdaanan sa buhay ninyo. Dito sa amin ni Yorme, makakaasa kayo na meron kayong patas na panlaban at mararamdaman nyo, nakakampi nyo ang gobyerno dito sa Maynila. Noong isang araw, nag-motorcade kami ni Yorme dito sa 5 distrito.
At narinig namin ang sigaw ninyo. Ano nga po yun? Parang mas malakas nung kami nagmo-motorcade. Anong sigaw nyo nun? Mas malakas! Narinig mo yun? Huwag kayong mag-alala. Dahil babalik na si Yorme Isko Moreno Dumagoso! Ngunit, sana isama nyo rin ang inyong kapitbahay na si Chi Atienza. Ang trabaho po ng Vice Alcalde ay maging presiding officer, maging ina ng konseho, gumawa ng mga programa at polisiya na dapat angkop sa pangangailangan ninyo. Kaya kung kayo ay maghahanap ng Vice Alcalde balang araw, kailangan maghanap kayo ng isang tao na alam nyong kaya nyong lapitan. At alam ko na alam nyo sa mga puso nyo na kayang-kaya nyo kong lapitan dahil ako mismo ang bumababa sa inyong mga barangay. Ako man ang pang-anim sa magkakapatid sa aming pamilya, alam ko sa aking puso, ako ang hinubog ng aking ama para ipagpatuloy ang nasimulan niya dito sa Maynila. Siya po ay naging isang vice mayor na nakakuha ng 2 termino. At nung mga panahon na yon, tinuruan po niya ako kung paano maging isang magaling na vice mayor. Kaya, makakaasa kayo. District 5, hindi kayo mapapahiya na ako ay tumatayo ngayon bilang Vice Alcalde ni Yorme Isko Moreno Dumagoso! Dahil naniniwala ako na ang suporta ko kay Yorme ay suporta ko sa bawat isang Manileño na nandito ngayong gabi. At alam nyo, nung nag-uusap kami ni Yorme kung ano ang gagawin namin balang araw, ang sabi niya, gusto niya mag-focus kami sa minimum basic needs. Pabahay, healthcare, edukasyon, at ako naman po ang tutulong pagdating sa livelihood. Dahil bilang direktora ng Kababaihan ng Maynila, for 40 years, isinusulong po natin ang livelihood training sa mga Manileñong gustong matutong tumayo sa kanilang mga paa. Kaya huwag kayong mag-alala. Dahil balang araw, marami ng maliliit na negosyong mag-uusbungan na siyang tutulong sa inyo na makatayo sa inyong mga paa. Natutulungan nyo kami ni Yorme. Tama po ba? Ako po ay nakikiusap sa inyong lahat. Kung mahal ninyo ako, sana tulungan nyo rin po ang aking pangalawang ama dito sa 5 distrito, si Congressman Amado Bagachin! Under Yorme's choice, sana isama nyo rin po sila.